Mayor ng Marikina at dati mong chairman ng Metro Manila. Halos araw-araw sinusuyod ni BF ang iba't ibang bayan. Habang nagpapakilala at nanunuyo si BF, nagpapatawa at nagpapaalala sa mamamayan. Ito pala yung mga bodybuilders, ha? Iingat kayo, baka lumiit ang puwet nyo. Ha? Baka lumaki dibdib nyo, lumiit ang puwet. Tila ibang-iba sa pagtingin sa kanya ng ilan bilang kaaway ng mga informal settler o illegal vendor. Ang bansag sa inyo ay meron kayong kamay na bakal. Dito sa pagpapatupad ng mga ganitong programa, inaakusahan kayo ng paninira ng mga tindahan, pagtatapon ng mga panindahan. Ano nararamdaman niyo pag tinatanong kayo? Hindi tapang yun, determinasyon. Determinasyon. At yung sinasabing pagsira ng mga ganito, pagsamsam ng mga paninda sa mga bawal, ini trabaho talaga eh. Yan ay, kung hindi gagawin ng MMDA yan, kung hindi ko gagawin yan, sino gagawa? Pagpapatuloy ang anarkiya, papatuloy ang pagkasira ng ating, ng lahat ng bagay. Binatikos din si BF dahil hindi raw nasolusyonan ang problema sa baha sa Marikina. Kaya nang salantayin ito at ang Metro Manila ng mga bagyong Ondoy at Pepe, mismong si BF ang umako sa kasalanan kung bakit maraming buhay at ari-arian ang napinsala. Pero depensa niya, hindi raw siya lang ang dapat sisihin sa nangyari. Yung aking pag-ako ko, yun ay may kahulugan yun. Nasabi ko, ngayon sa pagkakataon na ito, magtulong-tulong muna tayo. Huwag na tayo magsisihan. Kung may gusto nyo, sisihin nyo na ako lahat ngayon, pero magtulong-tulong tayo. Yan ang ibig sabihin. Pero hindi nangangahulog ako, may kasalanan yan. Pakitulungan na po, tayo naman baka makatulong din. Maraming tulong din yan. Salamat po, tayo naman baka sa kabila ng araw-araw na pangangampanya, tila nakapako sa number 4 ang ratings niya base sa survey ng Pulse Asia at social weather stations. Hindi ba kayo naapektuhan sa mga numero ng survey, mga ratings ngayon na lumalabas? Di nyo ba iniinday itong mga ito? Ano yun, normal lang yan eh. Kasi may kanya-kanya estratehiya. Iba estratehiya ko eh. Noon, sinasabi na sa akin, kinakalan daw, may puso, may kurot sa puso. Ang mga, Ako, ayoko nun eh. Hindi kaya ng dibdib ko yung kurot sa puso eh. Gusto ko sa katalinuhan ng tao, ang paraan ng, kung gusto ko siya kumbinsin, sa kanyang pag-iisip, hindi sa puso, para matibay. Bago kami humiwalay kay BF nung araw na yun, isang mahalagang tanong ang aming iniwan. Minsan ba sa panahon ng inyong panunungkulan, kayo ay na-tempt o nakagawa ng tiwaling bagay? O, hindi tiwali eh. Or yung siguro yung hindi sinasadya ng mga minsan yung mayroong konting pagkukulang sa sa yung mga pagkakamali ka na bagay na bahagi ng ng executive job yan eh. Hindi lahat ng pagkakataon tama decision. Meron talaga minsan na hindi nagtatama, Merong gano'n. Pero masama kung yung may intention, yung may malisya. Mga pagkakamali ko, ako lang nakakaalam, wala namang akong malisya. Kaya't I can live with them. Ikalawang pinakamataas na pwesto sa bansa ang hinahangad ngayon ni Bayani Fernando. Masasabing ang kanyang pag-ugali na maaaring bentahe sa ilang mga botante gaya ng political will, kamay na bakal at disiplina ay maaari ding maging dahilan para sa iba para batikusin siya at huwag suportahan. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Education!